kapatid, minsan pa tayo ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga po. Pakibati muna mga kapatid natin. Ating ipinagdiriwang ngayon ang kabutihan, ang kagandahang loob, ang ganap na pagmamahal ng Diyos Ama. Ngayong ginugunita natin ang ika-15 taong anibersaryo ng ating kapatirang Divine Mercy, maawain ang Diyos Ama. Ang lalim ng kanyang awa ay hindi natin matatarok hanggat hindi natin ito tinatamasa sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya pakiyuko po ang iyong ulo bilang pagpapahayag at paglalarawan na rin ng pagpapakumbaba habang sumasampalataya tayo sa kanyang ganap na awa at naway makanta natin lahat ang kapatawaran niya habang hinihiling natin ang kaligtasan dulot ng kanyang wagas na pag-ibig. Sa mga taong
Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Yesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kanan ng Diyos Amahin, ng Diyos Amahin. Papuri sa Diyos, Asan. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. At manalangin tayo naway maipagkaloob at ating matarok ang lalim ng awa niya sa bawat isa sa atin. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mo pong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagsundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos.
Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga pananalangin at pagsusumamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako na ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy natatanikalaan, kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pupuray papurihan, siyang aking sanggalang. Ang pupuray papurihan, siyang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang sa pakikibaka. Ako ay sinanay, inihanda ako upang makilapag. Ang poon ay papurihan, siyang aking sanggalang. Matibay kong muong at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siyang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpa'y tutugtugin at aawit ako, tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siyang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siyang aking sanggalang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, Panginoon, kasyandaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Panginoon, kasyandaan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ah, Sumainyo rin.
balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na yon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din, sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Una po ay nais ko munang buong pusong magpasalamat sa inyong lahat sapagkat alam kong malaki ang naitulong niyo, lalo na sa pananalangin nang ako ay magkaroon ng parang kung ating titingnan ay isang sakit na parang nakakawala ng loob, ang magka-cancer. Pero siguro po ito yung una kong gustong ibahagi. Merong nagtanong, "Father, hindi ba kayo nalulungkot? Bakit kayo pa ang dinatnan ng ganyang sakit?" Ang sabi ko, anumang bagay na dumadating sa tao ay maaaring pinapayagan, hindi ibinibigay, pinapayagan ng Diyos para mayroon siyang aral na makuha. Halimbawa sa akin, kaming mga pari, gagaling naming mag-sermon. Pag kayo may problema, magdasal kayo. Pag kayo nagkasakit, tumawag kayo sa Panginoon. Pero hindi naman namin nararanasan yun. Kaya malakas ang loob naming magsasalita ng magsasalita. Pero sa pagkakataong ito, yung sinesermon ko, siguro sabi ng Panginoon, tingnan ko nga kung ikaw naman ang magkaganyan. Kaya ang tanong, hindi ka ba nalulungkot? Hindi. Sapagkat alam ko na sa pamagitan ng sakit na ito ay lalo kong nadarama ang kanyang pagmamahal. Kaunting sharing lamang po sa aking pagkakasakit bago yun talagang ebanghelyo na gusto kong talakayin. Nang malaman ko pong ako'y may sakit, kinausap na namin yung isang doktor sa Global City. At hindi yung sakit ang nakakalungkot. Nang tinong, magkano po ba ang manggagastos? 1.8 million. Sabi ko, saan ko naman kukunin yung 1.8 million? Nag-second opinion kami sa UST, 1 million. At least nabawas na yung kalahati. Kaya sabi ko, dito na lang. At noon pong ang hindi po maganda, nang ako'y makatulog na at ako'y magising na, akala ko tanggal na. Yung pala ni kapraso, walang natanggal. Sapagkat pag tinanggal, magpi-50-50 ako.
Yung po kasing kaliwa may cirrhosis na, yung kanan ang may bukol. At yung tatanggaling bukol, doon healthy ang aking atay. Kaya ang sabi, isara na natin. Makalipas po ang isang araw, nang malaman ko nga yun, paano kung gagawin natin? Bahala na nga ang Diyos. May lumapit na isang doktor. Father Anya, may magagawa pa tayo. Ito naman kung gusto mo. Kung ayaw mo na, may okay lang. 30 minutes akong nag-isip. Sabi ko naman, kung ayaw ko, para sinabi ko nang gusto ko na rin mamatay. Kaya ang sabi ko sa doktor, sige po, pero bakit parang ayaw ko? Kasi 1 million na yung babayaran ko, madadagdagan pa dahil doon sa gagawin sa akin. Padadaanin sa singit ko yung tubo, ididirekta sa atay at doon ay babaran yung atay na yon ng gamot upang hindi na lumaki. 200,000. Nako, bahala na kako ang Diyos. Kaya nga ginawa iyon. At nung kami po ay matapos yon, naglalakad na. PCSO, PhilHealth, ang diocese ay nagbigay ng 100,000. Sa PCSO nagbigay ng 100,000. Ang ano pa, ang mga iba't ibang bagay pa. Pero kung tutusin, kulang pa rin. Paano kami lalabas? Dito ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. 12 doktor ang tumitingin sa akin, ni isa hindi nagpabayad. Hindi nagpabayad. Ang binayaran ko lang sa doktor ay 8,000 sapagkat iyon ay para sa BIR, hindi para sa kanila. Nang ako'y malapit na, 12 araw na ako doon, pwede na daw akong lumabas. Paano ka lalabas? Wala ka namang ibabayad. Eto ngayon, gumana na naman ang pagmamahal ng Diyos. Maraming nagdadalawan, maraming nagpupuntahan, at hanggang kami ay makaipon ng kaunti. Kaya nga niloloko ko yung kaibigan kong manager ng BDO kasi nagkaroon siya ng sakit si Noel. Ang nakalagay sa kanyang kwarto, no visitors please. Ako iba, more visitors please. Bakit more? Kailangan ko tulong kung hindi ako dadalawin, paano pa akong matutulungan? At nang ako'y lumabas, 500,000 ang aking ibinayad. Hindi na 100 o 1,200,000. Kaya makikita po nyo, dahil sa pagtutulungan, dahil sa mga paggawa ng Panginoon ng mga paraan, eto ko ngayon, kaharap ninyo. At patuloy po akong ikekemo para noon ay magawa na ng paraan na yung aking sakit ay gumaling. Pero sa totoo lang, gumaling at hindi ko po problema. Sapagkat hindi nyo alam, hindi pa ako nagkakasakit, ipinagawa ko na yung aking nicho. Nagkuha na ako ng mga litrato kong ilalagay sa tarpaulin. Naglagay na ako nung kung ano ilalagay sa ibabaw ng aking kabaong. Nagbili na ako, gusto ko isang bandang musiko. At lahat inayos ko na. Kaya sabi ko nga, ang lahat ay didepende sa ating Diyos. Kaya kung kayo may sakit, yun ang una kong huwag niyo sasabihin, pinabayaan ba ako ng Panginoon? Hindi. Kahit ano pa yan, sakit mo na yan. Kahit paano yung problema mo na yan, iyan ay pinayagan para ipahatid sa iyo ang mensahe na mas mahal ka ng Panginoon. Ngayon po, salamat sa pakikinig sa kaunting sharing. Pero ang gusto kong tutukan ng kaunti ay yung pong ating ipinagdiriwang na anibersaryo.
Kaugnay po ng ating ebanghelyo, napansin ninyo na yung mga pariseo ay nagbabala kay Jesus. Ano babala ng mga pariseo? Dumating noon ang ilang pariseo, sinabi nila kay Jesus, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. Parang concern sila kay Jesus. Pero sa totoo lang, kaya pinaalis, naroon na yung inggit, naroon na yung sila'y natatabunan, naroon ang sila'y nawawala sa ikangay maliwanag sapagkat si Kristo ang nagiging sikat. Pero ang ganda ng sagot ng Panginoon, sumagot si Jesus, natatapusin niya ang kanyang gawain sa pangangaral at pagpapagaling. Kung si Jesus ay natakot at umalis, maraming tao ang hindi makakapakinig sa salita ng Diyos. Maraming tao ang hindi gagaling sa kanilang karamdaman. Hindi ba ganito rin ang nakita nating nagaganap sa samahang Divine Mercy? Nang sinabing may piniling isang babae, meron nang magsasabi, oh, naloloka lang iyon. Dapat tumigil na yun. Hindi naman siya authorized. Marami kang marinig, maraming sinasabi. Pero kagaya ng ginawa ng Panginoon, hindi dapat huminto, hindi dapat tumigil. Sapagkat kung hihinto, sayang naman yung salita ng Diyos na mapapakinggan ng maraming tao. Nakita ninyo, eto't kayo'y nandito, tayo may paloloko. Hindi tayo paloloko, sapagkat ang ating nakikita ay ang pagmamahal ng Panginoon. Yung mga salitang namumutawi sa bibig ng ating tagapamuno, marinig mo na talaga namang nagpapahayag at tumitimo sa kalooban natin. Nariyan na siya nga ay kinukutya, subalit hindi siya nagtigil at hindi dapat magtigil. May kanya-kanyang ibinigay ang Diyos. Sabi nga ni San Pablo, may tagapangaral, merong tagagamot, may tagapagsalita, merong mga apostol. Lahat tayo may kanya-kanya. Kaya po ang mahalaga, huwag tayong magtigil. Ang dapat nga magtigil ay yung mga nambubuli. Sapagkat ang katotohanan na ito'y totoo, 15 taon na. Ano sabi ni Gamaliel, isang matalinong tao noong panahon ng Panginoon? Kapag pinigil mo ang isang bagay na kung ito'y makadiyos, magagalit sa iyo ang tao. Huwag mong pigilin sapagkat kung hindi sa Diyos yan, mamamatay yan. Pero 15 taon na tayong nagsisikap upang ang salita ng Diyos ay ipahatid sa mga tao. At sa tulong din ng ating mga naging kura paroko, sapagkat kung hindi naman tayo susuportahan din, baliwala rin. Kaya yung ating mga naging kura paroko, si Father May, si Father Steve, si Father Pete, kung hindi sila naging bahagi ng pagdiriwang ng samahang ito sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay ng pagpapaunlak sa banal na misa, ito'y parang malayo. Kaya po mga kapatid, napakaganda ng sinabi sa unang pagbasa at ito ang gusto kong muling basahin upang maging aral para sa ating lahat. Ano ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso? Magpakatibay kayo sa pamagitan ng pagkakipagkaisa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ano pa ang sabi? Taglayin ninyong lagi ang kalasag na pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang sabi pa, kunin ninyo ang tabak
nakaloob ng Espiritu. Ito ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya sa inyo pong lahat, kay Apo Conching, happy anniversary po at sana ay patuloy pa itong lumaganap para sa kabutihan ng tao, maipakita ang pagmamahal ni Kristo sa atin. Amen. Tumayo po tayo. Magsiupo po uli kayo. Para lang magising kayo, kaya pinatayo kayo ni Father Jess. Good morning, Amang. Good morning po. Apo Conching, good morning po. Yun nga, sabi ni Amon Jess, ang galing namin, actually, yun din ang lagi ko nga, pag kaya ako tinamaan, papayag kaya akong tatamaan ako. Pareho tayo, Among, may last will and testament tayo. Basta ako, gusto ko kapag namatay, gusto ko nakatagilid pag, di ba kadalasan nakaharap? Basta ako, gusto ko, sabi ko, pwesto niyo ako nakatagilid. Dahil yun ang komportable ako natutulog pag nakatagilid. Sira ulong pari ito, sabi siguro na lahat na makakakita. Ako po, may mga last will and testament kami. Pag di nila sinunod yun, mumultuhin namin sila eh. Yeah, Father, alam nyo, isang nakakalimutan ni Amo Jess na sinabi, hindi raw niya alam kung paano niya, saan siya kukuha ng pambayad sa ospital. Isa pong nakalimutan niya, sinabi sa atin, may sumobra pa. Amen? Dahil ang Diyos kapag ang pagmamahal niya, sobra-sobra yan. Hindi magkukulang yan. Amen? Kaya Father Jess, asahan mo. Alam mo, hindi bali magkasakit tayo sa pangangatawan, sabi ko nga lagi, wag lang sa kaluluwa. Yeah. Di baling masaktan ang ating pangangatawan. Wag lang magkaroon ng sakit ng kaluluwa. Ito ang una. Ito ang kapistahan at anibersaryo. Ito ang pinagpipistahan natin ngayon. The anniversary, they all speak about God's abounding and unfathomable love and mercy. Para bang kung ang mission natin ay bilangin ng buhangin, butil ng bawat buhangin, posible ba yun? Posible po kaya yun? Bilangin natin ang bawat butil ng buhangin na nakatambak dyan sa harapan. Imposible yata. The same thing with God's mercy. Ganyan din kung ang pagmamahal at awa ng Diyos Ama ang pinag-uusapan. Hindi natin mabibilang yan. Hindi po natin matatarok yan. Hindi mauubos yan. Hindi kayang yakapin ng sangkatauhan yan. That is how deep the mercy of God is. Ganito kalalim, ganito kalawak, na hindi matarok ng ating mga kalooban, ng ating mga puso, pati ng ating mga kaluluwa, kung ang awa na ganap niya ang pinag-uusapan. Para bang suntok sa buwan, ika nga natin. Datapot, tandaan po natin tama si Amo. Alang ipinagkakaloob at alang pinababayaan ang Diyos amang karnasan nating tao na kung minsan ay gusto man nating talikuran, ay
hindi natin kayang matakasan na hindi makapagdudulot ng kabutihan natin bilang tao, lalong-lalo na sa pagpapadama niya ng ganap niyang pagmamahal sa atin. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tignan niyo ang awa ng Diyos Ama. Tignan mo ang awa niya sa iyo. Tignan mo ang awa niya sa kanya. Tignan mo ang awa niya kay Among Jess. Tignan mo ang awa niya sa akin. Tignan mo ang awa niya sa bawat isa sa atin, sa sangkatauhan. God's mercy becomes divine because it is not only particular, but it is universal. It becomes divine because it is universal. Nagiging banal ang awa ng Diyos dahil hindi lang po ito para kay Among Jess. Hindi lang po ito para sa iyo. Hindi lang ito para sa akin. Para sa ating lahat. Hindi lang ito para kay Apo Conching. Hindi lang ito sa lahat ng mga sakit. Hindi lang ito sa lahat ng mabubuting tao. Hindi lang ito para sa mga may pinag-aralan. Hindi lang ito sa may pera. Hindi lang ito para sa mga iilang pinili. Kundi ito ay higit. Lalong-lalo na para sa mga taong tunay na nagpapakumbaba sa kanyang banal na awa. At dito po natin, ito ang anibersaryo natin ngayon. Pagsaluhan natin ito. Tandaan nyo, sabi nga, pinangunahan ni Apo Conching, sabi nga ni Apo Jess, pero hindi lang ito tungkol kay Apo Conching. Ito ay tungkol sa awa sa iyo ng Diyos. Ito ay tungkol sa awa niya sa akin. Tungkol sa awa niya, pati na sa mga pinakamaliit nating kapatid na mas maituturing na pinaka makasalanan, pinaka masasabi natin hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Kaya ito ang pagsaluhan natin ngayon. At kahit nga pabiro, sabi ko kanina, ang hindi sinasabi ang hindi po nabamagit ni Father Jess ay hindi lang po siya hindi lang kulang, nagsobra pa. Ito po ang ibig ko sabihin. Father Jess, just continue delving the unfathomable mercy and love of God. Alam mo naman yun, alam ko, Father, alam natin yun, na hindi siya kailanman mauubusan. O hindi ka kailanman mauubusan dahil hindi siya natin kailanman, no, hindi siya kailanman mauubusan. At gayon din naman sa bawat isa sa atin. Kaya nakikiusap po ako at this point in time, please, kinaawaan tayo lahat ng ating Diyos Ama Datapwat. Isa lang po ang gusto kong maging intention natin ngayon for this anniversary, ngayong ika-15 taong anibersaryo ng ibuhos po natin. Alam ko may kanya-kanya kayong mga intensyon. Alam ko may kanya-kanya kayong mga dasal, mga kahilingan. Hinihiling ko po ngayon na magkaisa tayo na idalangin natin si Among Jess sa oras na ito. Amen? Salamat po. At asahan ninyo, gagaling din kayo. Habang ibuhos natin na lahat ng dasal sa Kanya sa oras na ito. Amen. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo kayo ngayon at sa katahimikan, pakiyukong yung ulo, pakiunat ang inyong kanang kamay. Kay Among, please. Pakiyukong yung ulo. At hilingin sa halip na tayo ang kaawaan niya, ibuhos ang awa niya sa iyo para kay Among.
Salamat. Ama naming mapagmahal, hinihiling po namin, dinggin mo ang aming mga panalangin. Hinirang mo ang bawat isa sa amin upang maging anak mo dito sa lupa. Naway pag-aanin mo lahat ng mga pasanin namin. Alisin mo lahat ng mga takot namin. Ayaw din naman namin ng mga pasanin, mga problema. Dapat tinikilala namin ang iyong ganap na pagmamahal sa pamamagitan ng pagbuhat, pagpasan, at pag-ako mo sa mabigat na krus. Ito ang pinaninindigan namin, kaya't sa bawat kahilingan ng aming itutugon, Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Hinirang mo ang aming Papa, mga obispo at mga pari upang pamunuan ang iyong iglesia. Naway manatili silang huwaran at magigiting na saksi ng iyong lubos na pagmamahal sa lahat ng tao. Manalangin po tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Hangad mo ang pagkakaisa ng tao sa buong daigdig. Itulot mong maging pangunahing adhikain ng mayayamang bansa ang pagbabahagi ng kanilang kasaganaan at kaunlaran sa mga bansang naghihikahos. Manalangin po tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Patnubayan mo ang mga namumuno sa aming bansa upang sila ay kakitaan ng tunay at tapat na paglilingkod para sa kapakanan ng mamamayan at kaunlaran ng bansa. Manalangin po tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Tinawag mo kaming nagkakatipon ngayon sa iyong harapan. Ipagkaloob mo sa amin ang pusong mapagpatawad upang makita naming ang natatanging kabutihan ng aming kapwa sa kabila ng kanilang pagkukulang at kahinaan. Manalangin po tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, gisingin mo ang aming mga puso at dinggin mo po ang aming mga pagsusumamo upang talikuran ang isang pamumuhay na hindi naaayon sa iyong banal na kagustuhan. Makita nawa namin ang iyong kalooban sa araw-araw naming pamumuhay, sa aming mga karanasan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Dapat ng amin sa buhay. Dapat ng amin aring sa'yo Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay. Nasa iyo ang aming pagkilos at ang aming pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mo naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit at papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at ng kaluwalhatian mo, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihilip po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo, itong tinapay ay maging katawan at itong alak ay maging dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maghihandog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos ang tunay. Oo, Jesus, aming mahal, ligtas mo kaming itangan. Oo, Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Di Francisco na aming Papa, ni Dong na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, ang mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
Bilang magkakapatid, tumawag po tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kaharian, kapangyarihan, kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pag-isahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kapayapaan po.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoon Kristo ang ganap na larawan at pagpapahayag ng wagas na pag-ibig at awa ng Diyos Ama. Mapalad tayo. Hanggang ngayon ay ipinapaabot niya at hindi naman nadarama ang kanya pagkamaawain sa bawat isa sa atin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoon Kristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
at masama maglilingkod sa'yo. Aking pangarap maglilingkod sa'yo. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang magsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali ako'y nagmumuri dahil
Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tinatawagan po ang ating minamahal na Apo Kunching, ang kinalugdan ng Espiritong Banal para sa kanyang munting pasasalamat sa kanyang 15 taong anibersaryo. Apo, palakpakan po natin siya. Una, salamat sa ating Panginoon na nagbukas diwa sa ating lahat. Nagbahagi ng kaloob na ito sa pamagitan ng Espiritu na isinugot binaba ng ating Ama sa lupa para pakilala siya at makilala nating lahat. Pangalawa, sa ating pong Kura Paroko, Father Pete Chichon, Father Chescos. Father, sa inyo pong dalawa, galak ang puso namin na makasama namin kayo sa pagdiriwang na ito. Tama po ang sinabi nyo na kundi sa inyong mga pare na tumanggap sa amin, na naging kaisa namin, hindi namin mapapatotohanan na kami nga'y kaisa para sa Diyos. Dahil marami akong tanong noon, di po baka ako kayong humirang sa akin at hindi naman ang demonyo? Paano ako makapaglilingkod na kung ang sarili kong kinasasaniba na o kinasasaliga na reliyon ang hindi tatanggap sa akin, ano ako at sino ang paglilingkuran ko? Hanggang sa nangusap po na balang araw tatanggapin ako. Kaya maraming salamat po. Tama ka, Father, maraming pagsubok magpahanggang ngayon po. At ang bawat pagsubok po natin ay hindi natin pwedeng itanong ba't natin dinaranas yun. Mapalad pa nga po kayo sa akin kung bilang sa tingin ng tao, ngunit sa tingin natin, Panginoon, pare-parehas po tayo sa Kanya dahil pare-parehas po natin siyang pinaglilingkuran. Ngunit kayo, di na kailangang magpakilala sapagkat kilala na kayong pari. Ngunit kami po, sa pamamagitan ng pagpapakilala nyo at ng mga taong tumanggap sa amin, nakilala po ang gawain ito. Kaya malaki pong tulong ang ginawa ninyong mga pari sa amin. Sapagkat, una, nagpatibay ang loob ko. Nagpatibay sa loob ko. Dahil kung ako lang at wala akong masasandigan bilang tao, kahit ang Diyos ay sandigan ko, bilang tao kailangan ko pa rin ng bilang kapwa-tao. Kaya nga po sa pamamagitan ng patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, naway patuloy niyo po kaming mahalin, suportahan at tanggapin sapagkat kasama niyo po kami, hindi kami kasamang gayon lang, kundi kasama niyo po talaga kami dahil hindi po kami lalabag sa inyong panuntunan, higit sa panuntunan ng ating Ama sa kalooban niya, kaya po tayo nagsisikap at nagsusumakit maglingkod. Kaya't ang bawat pagsusumakit at pagsisikap po natin na mga may kaakibat na pagsubok, wala pong ibang aasahan maliban siya. Nang sabi nga po, salamat sa inyong mga panalangin sa amin at magdalanginan nga po tayong patuloy sapagkat kasama namin kayo, kasama nyo kami at kasama natin ang Panginoon. Muli po sa inyo pong dalawa, Father Chess, Father Pete, maraming salamat po at nawa po kung papaano ang inyong mga mensahe na pauna sa kanila ay patuloy na maging bukas isip, bukas sa damdamin, na tanging Ama lamang ang pag-asa ng buhay. At hinihiling ko po sa inyong lahat, mga kapatirang Divine Mercy, ipanalangin po natin si Father Jess na kailangan natin siya, kailangan siya ng Katoliko. Ang isang katulad niyang pari ay napakahalaga.
sapagkat kung mananamnam po ninyo at patuloy ninyong inuunawa ang kanyang mga mensahe kahit saan siya magmisa, tunay na may buhay. Gayon din rin po si Father Pete, bagamat simple sa bilang tao ang kanyang karamdaman. Pare-pares po tayo. Kami po, sa totoo lang ako, galing din ako sa trangkaso. Ngunit sabi ko nga, salamat sa iyo, Panginoon, gumagaling ako sa araw-araw na paglilingkod. Hindi namin iniinda ang anumang nararamdaman namin sapagkat kailangan namin tumugon sa pag-aatas, sa bokasyon at misyon nila, at sa akin po, sa atas na hindi ko alam nung una kung ano ang aking gagampanan, maliban tumalima. Sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, salamat sa inyong pagtugon sa panawagan ng Panginoon, sa pagdalo nyo sa banal na misa at pakikiisa nyo, sa pagiging isang marapat nating Kristiyano bilang mga Katoliko, maging marapat nga tayong ganap sa pananaw ng Ama. At muli, upang hindi na masyadong maging mahaba ang pahayag sapagkat mamaya naman po ay magkakaroon pang muli ng pagpapahayag, akin na pong tinatapos ang pagpapasalamat na ito sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mabuhay po tayong lahat. Sa